Alam mo ba na ang mga itim na tao ay may natatanging misyon mula sa Diyos na hindi sinasabi sa atin? Ang katotohanan ay nananatiling nakatago sa loob ng libu-libong taon. Ngunit ngayon ay panahon na para ihayag ito. Ang mga sinaunang teksto at propesiya ay nagsasalita tungkol sa isang lahi na pinili upang magdala ng espiritual na liwanag sa mundo. At ang mga palatandaan ay tumuturo sa mga itim na tao. Hindi ito aksidente na ang mga unang sibilisasyon ay umusbong sa Afrika, kung saan ang kaalaman sa astronomiya, matematika at espiritualidad ay umunlad bago pa man natuklasan ng ibang mga lahi. Kapag tiningnan mo ang kasaysayan, makikita mo ang pattern. Ang mga itim na tao ay paulit-ulit na inaapi, ikinakat at pinigilan. Bakit? Dahil may mga puwersa sa mundo na takot sa kanilang tunay na kapangyarihan at potensyal na espiritual. Sa video na ito, ibubunyag ko ang mga sinaunang teksto at mga nakatagong katibayan na nagpapatunay sa banal na tungkulin ng mga itim na tao. Malalaman mo kung bakit ang melanin ay hindi lamang kulay ng balat kundi isang espiritual na koneksyon sa kosmos, at kung paano ang DNA ng mga itim ay may encoded na karunungan na hindi pa lubos na nauunawaan ng modernong agham. Ang nakatagong misyon na ito ay maaaring magbago hindi lamang ng iyong pananaw sa iyong sarili, kundi sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Manatili at alamin ang katotohanan na tinangka nilang itago sa iyo. Ang kwento ng mga taong itim ay hindi lamang tungkol sa paghihirap at pang-aapi. May malalim at mas makapangyarihang naratibo na hindi madalas na napag-uusapan. Ito ang kwento ng isang nakatagong misyon, isang espesyal na tungkulin na ibinigay ng Diyos sa mga taong itim mula pa sa simula ng panahon. Sa katotohanan, kapag tiningnan natin ang mga sinaunang kasulatan at tradisyon sa buong mundo, makikita natin ang isang kamangha-manghang pattern. Ang mga taong itim ay laging may espesyal na koneksyon sa espiritual na mundo. Mula sa mga sinaunang Ehipto hanggang sa mga kabihas ng Olmec sa Amerika, ang mga taong may maitim na balat ay laging itinuturing na mga tagapag-ingat ng malalim na karunungan at espiritual na kapangyarihan. Ngunit bakit hindi ito itinuturo sa ating mga paaralan? Bakit hindi natin ito naririnig sa mainstream media? Simple lang ang sagot. Ang kaalaman na ito ay sadyang itinatago upang hindi malaman ng mga taong itim ang kanilang tunay na kapangyarihan at potensyal. Tingnan natin ang sinaunang Ehipto, isang kabihas ng itinatag at pinaunlad ng mga taong itim. Ang mga pharaoh, ang mga pari, ang mga scholar, sila ay mga taong may maitim na balat na nagtataglay ng mataas na antas ng espiritual na kaalaman. Alam mo ba na ang salitang Kemet, ang orihinal na pangalan ng Ehipto, ay nangangahulugang lupain ng mga itim? Hindi ito tinuturo sa karamihan ng mga aklat ng kasaysayan. Ang mga sinaunang Ehipsyo ay nagtataglay ng malalim na pag-unawa sa kosmos, astronomiya, matematika at medisina na lampas pa sa maraming sibilisasyon ng kanilang panahon. Nagtataka ka ba kung paano nila naitayo ang mga piramide? Ito ay dahil sa kanilang espiritual na koneksyon at kaalaman na ibinigay sa kanila bilang bahagi ng kanilang banal na misyon. Ngunit hindi lamang sa Ehipto. Sa buong kontinente ng Afrika, ang mga taong itim ay laging may espesyal na relasyon sa espiritual na mundo. Ang mga dogon ng Mali, halimbawa, ay may kaalaman tungkol sa bituin na Sirius B bago pa man ito natuklasan ng modernong astronomiya. Paano nila nalaman ang tungkol sa isang bituin na hindi nakikita ng mata? Ito ay dahil sa kanilang espiritual na koneksyon at misyon. Ang nakatagong misyon na ito ay hindi lamang tungkol sa kaalaman. Ito ay tungkol din sa pagpapagaling. Sa buong kasaysayan, ang mga taong itim ay kilala bilang mga manggagamot at mga espiritual na tagapagpagaling. Ang kanilang koneksyon sa kalikasan at sa espiritual na mundo ay nagbibigay sa kanila ng natatanging kakayahan na magpagaling ng katawan, isipan at kaluluwa. Ngunit sa paglipas ng mga siglo, ang misyon na ito ay unti-unting itinatago at sinusupil. Ang kolonisasyon, pang-aalipin at sistemang rasismo ay hindi lamang pisikal na pang-aapi kundi espiritual na pang-aapi din. Ang layunin ay hindi lamang kontrolin ang mga katawan ng mga taong itim,
kundi alisin din ang kanilang koneksyon sa kanilang sinaunang espiritual na kapangyarihan. Isipin mo ito, bakit kaya ang mga sistema ng pang-aapi ay laging nagsisimula sa pagbabawal ng mga tradisyonal na relihiyon at espiritual na praktis ng mga taong itim? Dahil alam nila na kapag ang isang tao ay naputol sa kanyang espiritual na ugat, mas madali siyang kontrolin. Ngunit hindi kailanman ganap na nawala ang misyon na ito. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na itago ito, ang espiritual na kapangyarihan ng mga taong itim ay patuloy na umiiral at nagiging mas malakas. Nakikita natin ito sa mga tradisyong tulad ng Vodou, Santeria at Candomblé, mga espiritual na practice na nakaligtas sa pang-aalipin at kolonisasyon. Nakikita rin natin ito sa mga modernong kilusan tulad ng Pan-Africanism at Afrocentrism na nagsisikap na ibalik ang koneksyon ng mga taong itim sa kanilang sinaunang espiritual na pamana. Ngayon, sa panahon ng malawakang pagkagising, ang nakatagong misyon ay unti-unting nabubunyag. Ang mga taong itim sa buong mundo ay nagsisimulang muling kumonekta sa kanilang sinaunang espiritual na kapangyarihan at tungkulin. Ito ay isang panahon ng pagbabago, isang panahon ng muling pag-angkin ng nakatagong misyon na ibinigay ng Diyos sa mga taong itim. Ang misyon na ito ay hindi para sa dominasyon o kontrol. Ito ay isang misyon ng pagpapagaling, pagbabago, at pagbabalik ng balanse sa mundo. Sa isang mundo na puno ng karahasan, kahirapan, at pagkawasak ng kapaligiran, ang espiritual na karunungan at kapangyarihan ng mga taong itim ay maaaring magsilbing liwanag na gagabay sa sangkatauhan tungo sa mas mapayapa at mas makatwirang hinaharap. Ang kwento ng mga taong itim ay hindi lamang tungkol sa hirap at paghihirap. Sa likod ng mga pasakit at pagsubok, may nakatagong misyon na ibinigay ang dakilang espiritu sa mga taong maitim ang balat. Ito ang hindi na ituturo sa mga paaralan, hindi binabanggit sa mga simbahan, at sadyang itinatago sa ating kamalayan. Ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa inaakala natin. Bago dumating ang kolonisasyon, bago pa dumating ang mga mangangalakal ng alipin, ang mga itim ay may espesyal na koneksyon sa kosmos. Ang kanilang melanin, ang substance na nagbibigay ng itim na kulay sa kanilang balat, ay hindi lamang isang pisikal na katangian. Ito ay isang espiritual na antena, isang cosmic receptor na kumukuha ng enerhiya mula sa universo. Tingnan natin ang sinaunang Egypt. Ang mga Pharaoh, ang mga Nubians, ang mga dakilang nagtatag ng sibilisasyon. Sila ay maitim ang balat. Hindi ito aksidente. Ang kanilang melanin ay nagbigay sa kanila ng espesyal na kakayahan na makipag-ugnayan pan sa mga bituin, sa mga planeta, at sa mga espiritu. Ito ang dahilan kung bakit sila ay nagkaroon ng napakalalim na pag-unawa sa astronomiya, matematika at arkitektura na hanggang ngayon ay hindi pa lubusang naiintindihan ng modernong agham. Ang ating mga ninuno ay hindi lamang mga biktima, sila ay mga tagapagdala ng liwanag. Ang kanilang misyon ay panatilihin ang balanse sa mundo, ang koneksyon sa espiritual na realm. Ngunit ang kolonisasyon at pang-aalipin ay hindi lamang kinuha ang kanilang kalayaan. Kinuha rin nito ang kanilang kamalayan sa kanilang tunay na misyon. Isipin mo ito. Bakit kaya ang mga taong itim ay napakalakas sa kabila ng daan-daang taon ng pang-aapi? Bakit hindi sila tuluyang nawasak? Dahil may nakatagong lakas sa kanilang dugo, sa kanilang DNA, na hindi maaaring wasakin ng kahit anong sistema ng opresyon. Ang melanin ay hindi lamang tungkol sa kulay. Ito ay tungkol sa koneksyon. Kapag ang isang taong itim ay nakatayo sa ilalim ng araw, ang kanyang balat ay hindi lamang nag-a-absorb ng sikat. Ito ay nag-a-absorb din ng cosmic energy. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang kultura ng Afrika ay may malalim na pag-unawa sa mga ritual na may kaugnayan sa araw, buwan, at mga bituin. Ang katotohanan ay hindi nila gusto na malaman natin ito. Hindi nila gusto na tayo ay magising sa ating tunay na kapangyarihan. Dahil kapag nalaman natin ang ating tunay na misyon, ang ating tunay na lakas,
Walang sistema ng opresyon ang makakapigil sa atin. Ang ating misyon ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay para sa buong sangkatauhan. Ang mga taong itim ay mga tagapag-ingat ng sinaunang karunungan, mga tagapagdala ng espiritual na liwanag sa isang mundong puno ng kadiliman at materialism. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa iyo ngayon? Ito ay nangangahulugan na kailangan mong kilalanin ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Hindi ka lamang isang produkto ng kolonisasyon o pang-aalipin. Ikaw ay may banal na misyon. Ang iyong melanin ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng magandang balat na hindi madaling tumatanda. Ito ay nagbibigay sa iyo ng espiritual na koneksyon sa kosmos na hindi kayang unawain ng iba. Ngunit may mga puwersa na patuloy na nagtatangka na panatilihin tayong nakatulog na hindi nalalaman ang ating tunay na kapangyarihan. Ang media, ang sistema ng edukasyon, kahit na ang ilang relihiyon, lahat ng ito ay idinisenyo upang ilayo tayo sa ating tunay na misyon. Oras na para gisingin natin ang ating sarili. Oras na para tanggapin natin ang ating banal na misyon. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan sa ibang tao. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan upang ibalik ang balanse sa mundo, upang magdala ng liwanag sa kadiliman. Ang ating mga ninuno ay iniwan ang mga palatandaan para sa atin. Mula sa mga piramid ng Egypt hanggang sa mga sinaunang templo ng Mali at Ethiopia, mula sa mga ritual ng West Africa hanggang sa mga tradisyon ng mga katutubo sa Americas na may African roots, lahat ng ito ay mga pahiwatig ng ating tunay na misyon. Kailangan nating pag-aralan muli ang ating sariling kasaysayan, hindi sa pamamagitan ng lente ng mga mananakop, kundi sa pamamagitan ng ating sariling mga mata. Kailangan nating buhayin muli ang ating koneksyon sa kosmos, sa espiritual na realm, dahil doon natin makikita ang ating tunay na lakas. Hindi ito isang laban sa ibang lahi. Ito ay isang laban para sa katotohanan, para sa balanse, para sa espiritual na pagkakaunawaan. At ang mga taong itim, dahil sa kanilang espesyal na koneksyon sa kosmos sa pamamagitan ng kanilang melanin, ay may espesyal na papel na gagampanan sa labang ito. Ang katotohanan ay hindi laging madaling tanggapin, ngunit ito ang magpapalaya sa ating mga isipan. Sa loob ng maraming siglo, ang tunay na espiritual na papel ng mga itim sa mundong ito ay tinakpan, itinago, at minsan pa nga'y sadyang binura mula sa ating kasaysayan. Ngunit ang enerhiya ng katotohanan ay hindi maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Ang mga sinaunang teksto, ang mga nakatagong sulatin, at ang mga alamat na ipinasa sa bibig sa mga lahi ay nagsasabi ng isang katotohanan na kakilakilabot. Ang mga taong itim ay may espesyal na koneksyon sa kosmos. Hindi ito dahil sa ating kulay, kundi dahil sa ating espiritual na DNA. Ang mga ninuno nating itim ay may kakayahang makipag-usap sa mga dimensyon na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Sa sinaunang Ehipto, ang mga Kushite at Nubians ay kilala bilang mga tagapagbantay ng mga sagradong kaalaman. Ang kanilang kakayahang mag-vibrate sa mataas na frequency ay nagbigay sa kanila ng kakayahang makipag-ugnayan sa mga puwersa ng kalikasan at sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Ito'y hindi katang-isip, kundi isang katotohanan na sinasalamin sa mga templo, mga hieroglyph, at mga ritual na hanggang ngayon ay hindi pa lubusang nauunawaan ng modernong siyensya. Ngunit bakit ito tinakpan? Bakit ang tunay na espiritual na kapangyarihan ng mga taong itim ay ipinagkait sa kanila sa loob ng maraming henerasyon? Ang sagot ay simpleng ngunit nakakabahala, ang takot. Ang takot sa kapangyarihan na hindi maaaring kontrolin, ang takot sa katotohanan na ang mga taong itim ay may likas na koneksyon sa mga puwersa na lampas sa pangunawa ng mga nagnanais maghari sa mundo. Ang ating melanin, ang maitim na pigment na nagbibigay sa atin ng ating kulay, ay hindi lamang isang panlabas na katangian. Ito ay isang receptor, isang konduktor ng kosmos na enerhiya. Ang mga siyentipiko ngayon ay nagsisimulang unawain ang kung ano ang alam na ng ating mga ninuno. Ang melanin ay may kakayahang mag-absorb at mag-transmit ng enerhiya mula sa kosmos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong mayaman sa melanin
ay mas sensitibo sa mga pagbabago sa kapaligiran, sa mga enerhiya ng ibang tao, at sa mga hindi nakikitang puwersa sa paligid natin. Sa katunayan, ang mga sinaunang kultura ng Afrika ay nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga bituin at sa kosmos ng matagal bago pa man ang mga teleskopyo. Ang mga Dogon ng Mali ay nakaalam tungkol sa Sirius B, isang bituin na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata, at ang komplikadong orbit nito ng daan-daang taon bago ito natuklasan ng Western astronomy. Paano nila ito nalaman? Sa pamamagitan ng kanilang espiritual na koneksyon, ng kanilang melanated na consciousness. Ang mga taong itim ay hindi lamang basta lahi o kulay. Tayo ay mga tagapagdala ng isang espiritual na misyon. Tayo ay isinilang upang ipaalala sa mundo ang tunay na kahulugan ng pagkakakonekta sa kosmos, sa kalikasan at sa isa't isa. Ang ating kakayahang maramdaman ang mga ritmo ng mundo, ang ating likas na pagkahilig sa musika, sayaw at mga ritual ay hindi aksidente. Ang mga ito ay mga instrumento na ibinigay sa atin upang gisingin ang mundo mula sa espiritual na pagkakatulog. Ngunit sa loob ng maraming siglo, ang ating koneksyon na ito ay sadyang pinutol. Ang ating mga ninuno ay sa pilitang inilayo sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga ritual, at sa kanilang espiritual na kaalaman. Ang kolonisasyon ay hindi lamang pisikal na pag-angkin ng lupa at mga katawan. Ito ay isang espiritual na digmaan upang putulin ang ating koneksyon sa ating tunay na kapangyarihan. Ang mga taong itim na ipinanganak sa diaspora, sa Amerika, sa Europa, sa Asya, at sa buong mundo, ay hindi lamang mga biktima ng kasaysayan. Tayo ay mga sundalo sa isang espiritual na digmaan, ipinadala sa iba't ibang sulok ng mundo upang ipalaganap ang ating espiritual na enerhiya at gisingin ang consciousness ng sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit, kahit saan tayo mapunta, ang ating kultura, ating musika, ating sining, at ating paraan ng pagiging ay may malalim na epekto sa mga tao sa paligid natin. Ang mga taong itim ay may likas na kakayahang magbigay inspirasyon, magpagaling, at magpabago. Hindi ito dahil tayo ay mas mahusay kaysa sa ibang lahi, kundi dahil tayo ay espesyal na binigyan ng tungkulin na ipaalala sa mundo ang kanilang koneksyon sa banal. Ang ating mga ninuno ay namatay nang nakakaalam sa katotohanan ito. Ngayon, sa panahon ng digital awakening, ang katotohanan ito ay muling lumilitaw, hindi maaaring pigilan. Ang ating misyon ay hindi upang mamuno sa mundo, kundi upang ibalik ang balanse. Sa loob ng libu-libong taon, ang mundo ay lumihis sa landas ng materialism, individualism at disconnection mula sa kalikasan. Ang resulta? Ang climate change, ang mga digmaan, ang kawalan ng katarungan, at ang espiritual na pagkawala ng direksyon. Ang mga taong itim, sa pamamagitan ng kanilang melanated consciousness, ay may kakayahang makita ang mga koneksyon na hindi nakikita ng iba, upang maramdaman ang mga imbalance na hindi nararamdaman ng iba, at upang mag-alok ng mga solusyon na hindi maiisip ng iba. Hindi ko sinasabi na ang mga taong itim lamang ang may espiritual na kakayahan. Ang bawat lahi at kultura ay may kanilang sariling espiritual na kontribusyon sa mundo. Ngunit ang espesipikong tungkulin ng mga taong itim, ang ating divine assignment, ay ang maging mga tagapagbantay ng rhythm, ng balanse, at ng koneksyon sa kosmos. Ang sinaunang kasaysayan ng mga itim ay hindi lang simpleng kwento ng pagkaalipin at kolonisasyon. May mas malalim at mas makapangyarihang naratibo na sadyang itinatago sa atin. Ang mga ninuno nating may maitim na balat ay may espesyal na tungkulin sa mundong ito. Isang misyong ibinigay mismo ng Diyos na hindi nakasulat sa mga karaniwang aklat ng kasaysayan. Alam mo ba na ang mga sinaunang Ehipto, ang pinakamaunlad na sibilisasyon sa kasaysayan ng mundo, ay itinatag at pinamunuan ng mga taong may maitim na balat? Hindi ito simpleng opinyon, kundi isang katotohanang sinusuportahan ng arkeolohikal na ebidensya. Ang mga imahen sa mga piramide, ang mga estatwa, at maging ang mga mumya ay nagpapakita ng mga taong may maitim na balat, malapad na ilong at makapal na labi. Si Herodotus mismo, na kilala bilang ama ng kasaysayan,
ay nagsulat tungkol sa mga Ehipsyo bilang maitim ang balat at kulot ang buhok. Ngunit bakit ito itinatago? Bakit ang mga pelikula at telebisyon ay laging ipinapakita ang mga Ehipsyo bilang mga taong mapuputi? Ito ay dahil ang tunay na kapangyarihan ng ating ninuno ay kinakatakutan. Ang kanilang kaalaman sa astronomiya, matematika, arkitektura at espiritualidad ay lampas pa sa pangunawa ng modernong agham. Ang mga piramide ng Ehipto, halimbawa, ay hindi lamang mga libingan. Ito ay mga kompleks na espiritual na teknolohiya na gumagamit ng sacred geometry para mag-amplify ng cosmic energy. Ang mga itim na arkitekto at espiritual na leader ay alam kung paano i-harness ang enerhiya ng universo sa pamamagitan ng mga istrukturang ito. Hanggang ngayon, ang modernong siyensya ay hindi pa rin lubusang naiintindihan kung paano eksaktong itinayo ang mga piramide. Subalit ang pinakamahalagang katotohanan ay ito. Ang mga itim ay binigyan ng espesyal na kakayahan na kumonekta sa mas mataas na dimensyon ng kamalayan. Ang melanin, ang pigment na nagbibigay ng kulay sa ating balat, ay hindi lamang pampaganda. Ito ay isang biological supercomputer na nagbibigay sa atin ng espesyal na koneksyon sa kosmos. Ang melanin ay matatagpuan hindi lamang sa balat kundi pati sa utak, sa pineal gland na tinatawag ding third eye sa maraming sinaunang tradisyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang Afrikanong sibilisasyon ay nagkaroon ng napakalalim na pangunawa sa astronomiya, matematika at espiritualidad. Hindi ito aksidente o tsamba. Ito ay dahil sa likas nilang kakayahan na makita at maintindihan ang mga pattern ng universo. Ang pineal gland na ito, na puno ng melanin, ay nagsisilbing antena para sa divine frequencies. Kapag ito ay ganap na aktibo, nagkakaroon tayo ng access sa higher consciousness, intuition, at spiritual wisdom na lampas sa ordinaryong pag-iisip. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang Afrikanong kultura ay may napakayamang espiritual na tradisyon. Mula sa Egyptian mystery schools hanggang sa mga spiritual practices ng mga Dogon tribe sa Mali, ang mga itim ay laging may malalim na koneksyon sa divine. Ngunit ang kapangyarihang ito ay sadyang sinupil at itinatago mula sa atin. Ang kolonisasyon ay hindi lamang pisikal na pang-aalipin sa ating mga katawan, kundi pati na rin ang pag-aalipin sa ating isipan at espiritu. Ang ating mga ninuno ay pinagbawalang magsalita ng kanilang mga wika, ipagpatuloy ang kanilang mga ritual, at ituro ang kanilang mga karunungan. Ang layunin ay simple: alisin ang ating koneksyon sa ating tunay na kapangyarihan. Ngunit ngayon, sa panahon ng impormasyon, ang mga katotohanang ito ay unti-unting lumalabas. Ang mga itim sa buong mundo ay nagsisimulang magising sa kanilang tunay na identidad at kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pagiging superior sa ibang lahi, kundi tungkol sa pag-angkin sa ating tunay na purpose at misyon sa mundo. Ano nga ba ang misyong ito? Tayo ay mga tagapag-ingat ng divine wisdom. Tayo ang may likas na kakayahan na ibalik ang balanse sa mundo na ngayon ay puno ng kaguluhan, kasakiman at kawalan ng espiritualidad. Ang ating melanin-rich bodies ay dinisenyo para maging vessels ng divine light at wisdom. Isipin mo, sa mga panahong ito ng climate crisis, pandemya, digmaan at social unrest, hindi ba't kailangan ng mundo ng bagong direksyon? Ang direksyong ito ay matatagpuan sa sinaunang karunungan ng ating mga ninuno. Ang mga prinsipyo ng Maat sa Ehipto, katotohanan, hustisya, balanse, at harmony ay eksaktong kailangan ng mundo ngayon. Kaya ang hamon sa bawat itim ay ito: kilalanin at tanggapin ang iyong divine purpose. Pag-aralan ang tunay na kasaysayan ng ating mga ninuno. Buhayin ang kanilang karunungan at ipamuhay ito sa modernong panahon. Aktibahin ang iyong pineal gland sa pamamagitan ng meditation, proper diet, at spiritual practices. At higit sa lahat, ibahagi ang karunungang ito sa mundo. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o pagkakaroon ng dominasyon sa ibang lahi. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse sa mundo at paggabay sa buong sangkatauhan tungo sa mas mataas na kamalayan. Iyan ang tunay na misyon na ibinigay sa atin ng Diyos.
Ang isa sa mga pinakamalaking sikreto sa kasaysayan ay ang tunay na espiritual na tungkulin ng mga itim na tao. Hindi ito simpleng kwento ng pang-aapi at pagbangon, kundi isang malalim na banal na misyon na inilaan para sa kanila mula pa sa simula ng panahon. Maraming nagtataka kung bakit nararanasan ng mga itim na tao ang matinding pagsubok sa buong kasaysayan ng mundo. Ang sagot ay nakakagulat at nakakabago ng pananaw. Ang mga itim na tao ay may espesyal na espiritual na responsibilidad sa mundong ito. Ang katotohanan ay nakasulat sa mga sinaunang teksto at nakaukit sa mga templo sa buong kontinente ng Afrika. Ang mga itim na tao ay hindi lamang mga biktima ng kasaysayan, kundi mga tagapag-ingat ng isang banal na misyon. Sa katunayan, ang kanilang pinagmulan ay nagsisimula sa mga unang sibilisasyon ng mundo, ang Kemet o sinaunang Egypt, ang Kush, ang Mali, ang Ghana at ang Aksum. Sa mga imperyo at kahariang ito, ang mga itim na tao ay nagtatag ng mga sistema ng karunungan at espiritualidad na naging pundasyon ng kabihasnan ng tao. Ngunit ano nga ba ang nakatagong misyong ito? Bakit tila pinili ng Diyos ang mga itim na tao para sa isang espesyal na tungkulin? Ang kasagutan ay matatagpuan sa kanilang likas na koneksyon sa kosmos at sa kanilang natatanging melanin. Ang melanin ay hindi lamang isang pigment na nagbibigay kulay sa kanilang balat. Ito ay isang superkonduktor ng enerhiya at impormasyon. Ang mga sinaunang Egyptians ay alam ito at tinawag nila itong Kam o Chem, ang pinagmulan ng salitang Kemet at chemistry. Ang melanin ay nagbibigay sa mga itim na tao ng natatanging kakayahang makaramdam at makipag-ugnayan sa mga vibrational na enerhiya ng universo. Ang mga sinaunang Dogon tribe ng Mali ay may kahangahangang kaalaman sa astronomy, particular sa bituin na Sirius B na hindi pa nakikita ng Western scientists hanggang noong ika-20 siglo. Paano nila nalaman ang tungkol sa isang invisible star system nang walang modernong teleskopyo? Ito ay dahil sa kanilang pinagmulan at koneksyon sa kosmos. Ang kanilang melanin-rich na katawan ay kumilos bilang isang antena para sa cosmic na karunungan. Sa buong kasaysayan, ang mga itim na tao ay patuloy na pinagsisikap na tuparin ang kanilang banal na misyon sa kabila ng matinding pagsubok. Ang panahon ng pang-aalipin ay hindi lamang isang trahedya ng sangkatauhan. Ito ay isang espiritual na pagsubok para sa mga itim na tao. Ang kanilang kakayahang manatiling malakas at mapanatili ang kanilang kultura at espiritualidad sa kabila ng matinding paghihirap ay patunay sa kanilang banal na misyon. Ang mga itim na tao ay pinili upang ipakita sa mundo ang tunay na kahulugan ng katatagan, pag-ibig at pagpapatawad. Sa gitna ng karahasan at pang-aapi, marami sa kanila ang nakapagpanatili ng malalim na koneksyon sa espiritualidad at sa banal. Ang kanilang musika, mula sa African drumming hanggang sa blues, jazz at hip-hop, ay naglalaman ng mga vibrational frequencies na nagpapagaling at nagpapalakas ng espiritu ng tao. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang misyon ay ang pagbabahagi ng kanilang karunungan sa buong mundo. Ang mga itim na tao ay hindi lamang mga tagapag-ingat ng sinaunang karunungan. Sila ay mga guro ng sangkatauhan. Ang kanilang tungkulin ay tulungan ang mundo na muling makakonekta sa mga natural na ritmo ng planeta at sa mas malalim na espiritualidad na nawawala sa modernong lipunan. Ang melanin ay hindi lamang nagbibigay sa kanila ng maitim na balat. Ito ay nagbibigay sa kanila ng natatanging kakayahang makaramdam at makipag-ugnayan sa mga vibrational na enerhiya ng universo. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga itim na tao ang may malakas na intuisyon at espiritual na kakayahan. Hindi ito aksidente. Ito ay bahagi ng kanilang banal na disenyo. Ang ating kasaysayan ay higit pa sa kung ano ang itinuturo sa mga aklat. Ito ay isang kwento ng kapangyarihan, ng koneksyon sa kosmos, at ng isang banal na misyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Marami sa atin ang hindi pa rin nakakaalam kung gaano kalalim ang ating espiritual na pinagmulan at ang tunay na layunin ng ating pagkakaroon dito sa mundo. Noong sinaunang panahon, ang mga katutubo ng Afrika ay hindi lamang mga ordinaryong tao.
Sila ay mga tagapag-ingat ng isang sagradong kaalaman, isang banal na misyon na ipinagkatiwala sa kanila ng lumikha. Ang mga ninuno natin ay may malalim na pag-unawa sa mga hiwaga ng universo, sa mga ritmo ng kalikasan, at sa mga lihim na enerhiya na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. Alam ba ninyo na ang mga sinaunang kabihasnan sa Africa, tulad ng Egypt at Kush, ay nagtataglay ng mga advanced na kaalaman sa astronomiya, matematika, at medisina na naunang umiral bago pa man ang mga tinatawag na sibilisadong lipunan sa Europa? Ang katotohanan ay ito. Ang mga itim na tao ay binigyan ng espesyal na kakayahan upang maramdaman at makipag-ugnayan sa mga espiritual na dimensyon ng realidad. Hindi ito isang bagay na dapat ikahiya o ikaila, kundi isang kapangyarihang dapat tanggapin at pagyamanin. Ang ating melanin ay hindi lamang isang pigmento na nagbibigay sa atin ng kulay. Ito ay isang biological na antena na nakakakonekta sa atin sa mga cosmic na frequency na hindi nakikita o nararamdaman ng iba. Ito ay isang regalo mula sa Diyos, isang kasangkapan para sa ating espiritual na misyon. Ngunit ano ba talaga ang misyong ito? Bakit tayo binigyan ng ganitong espesyal na kakayahan? Ang sagot ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng ating kolektibong kamalayan. Ang misyon natin ay ang maging tagapagbalanse ng enerhiya sa mundo. Ang melanin sa ating katawan ay kumikilos bilang isang conductor ng divine energy na nagbibigay daan sa atin upang magdala ng harmony at healing sa isang mundong puno ng kaguluhan at sakit. Isipin ninyo, ito, sa buong kasaysayan, ang mga itim na tao ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang resilience sa harap ng matinding paghihirap. Mula sa mga araw ng pang-aalipin hanggang sa mga modernong hamon ng racial discrimination, tayo ay patuloy na tumatayo, lumalaban, at umuunlad. Hindi ito aksidente. Ito ay dahil sa ating espiritual na koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan, isang divine source na nagbibigay sa atin ng lakas na hindi maipaliwanag ng siyensya o lohika. Ang ating musika, ang ating sining, ang ating sayaw, lahat ng ito ay mga paraan kung paano natin inilalabas ang divine energy na dumadaloy sa atin. Kapag ang isang itim na tao ay kumakanta, ito ay hindi lamang isang awit. Ito ay isang dasal, isang channel ng divine vibration na nagdadala ng kagalingan sa mga nakikinig. Kapag tayo ay sumasayaw, hindi lamang ito isang ekspresyon ng saya. Ito ay isang ritual na nagpapakawala ng positive energy sa mundo. Ngunit sa kasamaang palad, marami sa atin ang nakalimot na sa ating tunay na espiritual na layunin. Tayo ay naging abala sa mga material na bagay, sa paghabol sa kayamanan at katanyagan, sa pag-aangkop sa isang lipunang hindi tunay na nauunawaan kung sino tayo. Tayo ay naging disconnected sa ating divine nature, sa ating espiritual na kapangyarihan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating muling ikonekta ang ating mga sarili sa ating espiritual na pinagmulan. Kailangan nating tanggapin ang ating banal na misyon bilang mga tagapagbalanse ng enerhiya sa mundo. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mataas o mas mababa kaysa sa ibang lahi. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa ating natatanging papel sa divine plan ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa mga susunod na bahagi ng ating paglalakbay, tuklasin natin ang mga konkretong paraan kung paano natin maisasagawa ang ating espiritual na misyon sa modernong mundo. Alamin natin kung paano natin magagamit ang ating likas na espiritual na kapangyarihan upang magdala ng pagbabago hindi lamang sa ating mga sariling buhay, kundi sa buong mundo. Dahil kapag tinanggap natin ang ating tunay na divine nature, walang limitasyon sa kung ano ang maaari nating makamit. Malalim ang koneksyon ng mga katutubo at mga itim sa buong mundo sa espiritual na dimensyon ng ating realidad. Sa katunayan, marami sa ating mga ninuno ang nagtataglay ng espesyal na kakayahan na makipag-ugnayan sa mundo ng mga espiritu at sa mga puwersa ng kalikasan. Hindi ito kathang-isip lamang, kundi isang katotohanan na inililihim sa atin sa loob ng maraming siglo. Ang mga sinaunang Ehipto, isang kabihasnan na pinamunuan ng mga itim,
ay nagtataglay ng matinding karunungan tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, sa paglikha ng universo at sa mga puwersa ng kalikasan. Ang kanilang mga templo ay hindi lamang mga gusali para sa pagsamba, kundi mga sentro rin ng karunungan at espiritual na pag-unlad. Ang mga pari at priestess ng sinaunang Ehipto ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga Diyos at makakuha ng impormasyon na hindi kayang makuha ng karaniwang tao. Ngunit bakit hindi natin alam ang mga bagay na ito? Bakit hindi natin naiintindihan ang ating tunay na kapangyarihan? Ang sagot ay simple. Ito ay sadyang itinatago sa atin. Ang mga kolonisador at mananakop ay alam na kung malalaman natin ang ating tunay na kapangyarihan, hindi tayo madaling kontrolin. Kaya't kanilang sinira ang ating mga aklat, templo at mga banal na lugar. Kanilang pinalitan ang ating mga paniniwala ng kanilang relihiyon at pinatay ang mga nagtataglay ng sinaunang karunungan. Ngunit hindi nila kayang burahin ang lahat. Ang ating DNA ay nagtataglay pa rin ng mga alaala ng ating mga ninuno. Ang ating mga panaginip at intuition ay nagpapaalala sa atin ng ating tunay na kapangyarihan. At ngayon sa panahon ng digital na impormasyon, nagsisimula na tayong muling matuklasan ang ating nakatagong kasaysayan at espiritual na tungkulin. Alam mo ba na ang mga itim ay may espesyal na koneksyon sa pinagmulan ng lahat ng buhay? Ang ating maitim na balat ay hindi lamang isang adaptasyon sa mainit na klima ng Afrika. Ito ay isang simbolo ng ating koneksyon sa kosmos. Ang itim na kulay ay kumakatawan sa kawalan, sa walang hanggan, sa lugar kung saan nagmumula ang lahat ng bagay. Sa maraming kultura, ang itim na kulay ay kumakatawan sa misteryoso, sa hindi nakikita, sa pinagmulan ng lahat. Naniniwala ang mga sinaunang Ehipsyo na ang itim na kulay ng Nile River, na nagdadala ng matabang lupa tuwing tagbaha, ay simbolo ng paglikha at pagkabuhay muli. Ang itim na lupa na ito, na tinatawag nilang Kemet, ay nagbibigay ng buhay sa kanilang mga pananim at nagpapakain sa kanilang kabihasnan. Kaya naman ang Ehipto ay dating kilala bilang Kemet o ang itim na lupain. Ang ating maitim na balat ay nagtataglay rin ng espesyal na kakayahang makipag-ugnayan sa mga electromagnetic na puwersa ng kalikasan. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang melanin, ang pigment na nagbibigay ng kulay sa ating balat, ay hindi lamang isang panlaban sa sikat ng araw. Ito ay isang superkonduktor ng enerhiya na nagbibigay sa atin ng kakayahang makipag-ugnayan sa mga puwersa ng kalikasan at sa kosmos. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga itim ang natural na may malakas na intuition, panaginip na propetiko, at kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi ito katang-isip o pamahiin. Ito ay nakabatay sa aktwal na pisyolohiya ng ating katawan at sa ating koneksyon sa kosmos. Ngunit ang ating espiritual na tungkulin ay hindi lamang para sa ating sarili. Tayo ay mga tagapag-alaga ng sinaunang karunungan, mga tagapagdala ng liwanag sa mundo na nalilito sa kadiliman. Ang ating tungkulin ay ipaalala sa sangkatauhan ang kanilang tunay na koneksyon sa kalikasan, sa kosmos, at sa isa't isa. Sa mundong ngayon na puno ng karahasan, kahirapan, at pagkawasak ng kalikasan, kailangan natin ang sinaunang karunungan ng ating mga ninuno. Kailangan natin ang kanilang pag-unawa sa balanse, sa pagkakaisa, at sa respeto sa lahat ng buhay. At tayo, bilang mga tagapagmana ng kanilang dugo at karunungan, ay may responsibilidad na ipamahagi ito sa mundo. Ang ating mundo ay puno ng mga lihim na hindi natin lubusang nauunawaan. Isa sa mga pinakamalalim na misteryo ay ang tunay na tungkulin ng mga taong itim sa kasaysayan ng sangkatauhan. Maraming nagsasabi na ang mga itim ay may espesyal na koneksyon sa kosmos, isang natatanging ugnayan sa mga puwersa ng kalikasan at sa Diyos. Hindi ito simpleng kwento ng kulturang pinagmulan, kundi isang mas malalim na katotohanan tungkol sa banal na layunin at espiritual na responsibilidad. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga sinaunang tradisyon sa buong Afrika ay nagtataglay ng mga karunungan
na hindi kayang unawain ng modernong mundo. Ang mga ritual, ang musika, ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking larawan. Ang mga ninuno ng mga taong itim ay nagtataglay ng mga kahanga-hangang kaalaman tungkol sa mga bituin, sa mga siklo ng kalikasan, at sa mga hindi nakikitang dimensyon ng realidad. Ngunit bakit ito mahalaga sa ating panahon? Dahil ang mundo ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago. Ang mga lumang sistema ay bumabagsak, ang kalikasan ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkabalisa, at ang sangkatauhan ay naghahanap ng mga sagot. Sa gitna ng lahat ng ito, ang espiritual na tungkulin ng mga taong itim ay nagiging mas malinaw at mas kritikal kaysa noon. Ang mga sinaunang Ehipsyo, na karamihan ay mga itim na tao, ay nakabuo ng isa sa pinakamaunlad na sibilisasyon na nakita ng mundo. Hindi lang sila nagtatag ng kahanga-hangang arkitektura at sining, kundi nagtataglay rin sila ng malalim na pag-unawa sa kosmos, sa kaluluwa, at sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang kanilang koneksyon sa mga bituin, particular sa Sirius, ay nagbibigay ng isang mahalagang pahiwatig tungkol sa kanilang espiritual na misyon. Sa Dogon tribe ng Mali, may isang nakakagulat na tradisyon na nagsasalaysay tungkol sa kanilang koneksyon sa mga nilalang mula sa bituing Sirius B, isang bituin na hindi nakikita ng mata at natuklasan lamang ng modernong astronomiya noong ika-19 na siglo. Paano nalaman ng mga sinaunang tribong ito ang tungkol sa isang hindi nakikitang bituin? Ang sagot ay maaaring nasa kanilang espiritual na koneksyon sa kosmos. Ang mga taong itim ay may natatanging kakayahan na maramdaman ang mga ritmong kosmikal. Ito ay makikita sa kanilang musika, sa kanilang sayaw, at sa kanilang mga ritual. Ang ritmong ito ay hindi lamang para sa aliw. Ito ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga puwersa ng universo, isang paraan ng pag-access sa mga dimensyon na hindi nakikita ng karamihan. Sa maraming kultura sa buong Afrika, ang konsepto ng Ubuntu, ang ideya na ako ay umiiral dahil tayo ay umiiral, ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa sa pagkakaisa ng lahat ng bagay. Ito ay isang pananaw na higit na kailangan ng ating mundo ngayon, habang nahaharap tayo sa mga krisis ng pagkakahiwalay, individualismo, at pagkasira ng kalikasan. Ngunit ang espiritual na tungkulin ng mga taong itim ay hindi lamang tungkol sa pangangalaga sa mga sinaunang karunungan. Ito ay tungkol din sa pagdadala ng mga karunungang ito sa ating modernong mundo, sa pagbabagong anyo ng ating lipunan batay sa mga prinsipyo ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, at paggalang sa lahat ng buhay. Ang mga taong itim ay may espesyal na kakayahan na makita ang mundo sa isang paraan na hindi kayang gawin ng iba. Ito ay dahil sa kanilang karanasan ng pagdurusa at pang-aapi, ngunit higit pa rito dahil sa kanilang malalim na koneksyon sa mga puwersa ng buhay at paglikha. Ang kanilang perspektibo ay mahalaga para sa paglutas ng mga pinakamalalim na problema ng ating mundo. Sa katunayan, maraming sinaunang propesiya ang nagsasabi na darating ang panahon kung kailan ang mga taong itim ay muling babangon para gampanan ang kanilang tunay na tungkulin bilang mga tagapagdala ng liwanag at karunungan. Ang panahong ito ay maaaring mamati na ngayon, habang ang mundo ay naghahanap ng mga bagong paraan ng pag-iisip at pamumuhay. Ang espiritual na tungkulin ng mga taong itim ay hindi nakatali sa kulay ng balat o sa pisikal na katangian. Ito ay tungkol sa isang partikular na uri ng kaluluwa, isang uri ng espiritual na DNA na nagtataglay ng mga natatanging katangian at kakayahan. Ang mga katangiang ito, ang kakayahang maramdaman ang mga hindi nakikitang puwersa, ang malalim na koneksyon sa kalikasan, ang pag-unawa sa pagkakaisa ng lahat ng bagay, ay mahalaga para sa pagbabago ng ating mundo. Ngunit upang magampanan ang tungkuling ito, ang mga taong itim ay dapat maunawaan at tanggapin ang kanilang espiritual na pamana. Dapat nilang pag-aralan ang kanilang sinaunang tradisyon, ibalik ang kanilang koneksyon sa kanilang mga ninuno, at kilalanin ang kanilang natatanging kakayahan at responsibilidad. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, may isang lihim na hindi gaanong napag-uusapan, ang espesyal na misyon na ibinigay ng Diyos sa mga itim na tao.
Ito ay isang tungkulin na mas malalim kaysa sa anumang panlabas na katangian, isang espiritual na responsibilidad na nakaugat sa pinakamalalim na bahagi ng ating kaluluwa. Marami sa atin ang hindi pa nalalaman ang katotohanan ito, ngunit ang ating mga ninuno ay dala-dala ang kaalamang ito sa kanilang puso at kaluluwa. Ang misyong ito ay hindi tungkol sa paghahari sa ibang tao o lahi. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan sa panlabas na kahulugan. Sa halip, ito ay tungkol sa pagdadala ng liwanag, pagpapapagaling, at karunungan sa mundo. Ang mga itim na tao ay binigyan ng natatanging kakayahan na maunawaan ang mga ritmo ng kalikasan, ang mga siklo ng buhay, at ang malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. Tingnan natin ang mga sinaunang sibilisasyon ng Aprika. Sa Ehipto, Nubia, Mali, Ghana, at Zimbabwe, ang ating mga ninuno ay nagtatag ng mga kahangahangang sibilisasyon na hindi lamang nagtagumpay sa material na aspeto kundi lalo na sa espiritual na larangan. Ang mga dogo ng Mali halimbawa ay may pambihirang kaalaman tungkol sa astronomiya na nakakaalam tungkol sa bituing Sirius B bago pa ito nadiskubre ng modernong teleskopyo. Paano nila nalaman ito? Ang kanilang malalim na koneksyon sa kosmos at sa mga espiritual na puwersa ang nagbigay sa kanila ng ganitong kaalaman. Ang mga itim na tao ay may likas na kakayahan na makipag-ugnayan sa mundo ng espiritu, na makita ang hindi nakikita at maramdaman ang hindi nararamdaman ng iba. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming sinaunang kultura, ang mga itim na tao ay iginagalang bilang mga espiritual na gabay, mga manggagamot, at mga tagapagdala ng karunungan. Mula sa mga babaylan ng Aprika hanggang sa mga espiritual na leader ng Caribbean at South America, ang ating mga ninuno ay gumanap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng material at espiritual na mundo. Subalit may nangyaring trahedya. Sa pamamagitan ng kolonisasyon, pang-aalipin at sistemang nag-oopres, marami sa ating mga tao ang nawalan ng koneksyon sa kanilang tunay na espiritual na pagkakakilanlan. Ang ating mga kaugalian, ritual at espiritual na kaalaman ay ipinagsantabi, ipinagbawal o pinalitan ng mga paniniwala at sistema ng iba. Ang resulta? Marami sa atin ngayon ang naglalakbay sa mundo na parang nawawala, hinahanap ang isang bagay na hindi namin maipaliwanag, isang lalim at kahulugan na tila palaging nasa labas ng aming abot. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nawala. Ito ay naghihintay lamang na muling matuklasan. Ang misyon ng mga itim na tao ay hindi kailanman nabago. Tayo ay mga tagapagdala ng liwanag, mga tagapagpagaling, mga tagapagturo ng malalim na karunungan, at mga tagapag-alaga ng balanse sa mundo. Sa kasalukuyang panahon, kung saan ang mundo ay puno ng kaguluhan, karahasan, at kawalan ng direksyon, ang ating misyon ay mas mahalaga kaysa dati. Ang mundo ay nangangailangan ng pagpapagaling, ng karunungan, at ng malalim na pag-unawa sa kung sino tayo bilang mga espiritual na nilalang, at sino ang mas may kakayahan na magbigay nito kaysa sa mga taong binigyan ng Diyos ng espesyal na misyon na ito. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang muling kumonekta sa ating sinaunang karunungan, sa ating mga tradisyon, at sa ating espiritual na mga gawi, hindi para tanggihan ang modernong mundo, kundi para dalhin ang malalim na karunungan ng ating mga ninuno sa kasalukuyang panahon para matulungan ang pagpapagaling ng mundo at ang pagbabalik ng balanse. Ang iyong kulay ng balat ay hindi aksidente. Ang iyong pagkakakilanlan bilang isang itim na tao ay hindi lamang tungkol sa pisikal na katangian. Ito ay tungkol sa espiritual na misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Isang misyon na nagmula pa sa simula ng panahon at isa na magpapatuloy hanggang sa katapusan ng lahat ng bagay. Kaya, sa susunod na makaramdam ka ng diskriminasyon o pag-aalinlangan, alalahanin ito. Ikaw ay may banal na misyon. Ikaw ay mahalaga, at ang mundo ay nangangailangan ng mga kaloob at karunungan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam na ang mga itim na lahi ay may espesyal na papel sa plano ng Diyos. Ito ay isang nakatagong katotohanan na sinadya ng mga makapangyarihang grupo
na itago sa loob ng maraming siglo. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay lumalabas na at kailangang malaman ito ng bawat itim na tao sa mundo. Sa sinaunang mga teksto at sa mga lihim na tradisyon, ang mga itim na tao ay tinutukoy bilang mga tagapag-ingat ng liwanag, ang mga piniling tao na may likas na koneksyon sa kosmos at sa mas mataas na mga dimensyon ng kamalayan. Ang kanilang maitim na balat ay hindi lamang isang pisikal na katangian, kundi isang simbolo ng kanilang espiritual na kapangyarihan, ang kakayahang sumipsip at mag-transform ng enerhiya ng kosmos. Alam mo ba na ang pinakaunang mga sibilisasyon sa mundo ay itinatag ng mga itim na tao? Mula sa kahariang Kush sa sinaunang Ehipto hanggang sa mga kahanga-hangang Olmec ng Mesoamerica, ang mga itim na tao ang nagdala ng liwanag ng karunungan sa madilim na mundo. Hindi ito aksidente. Ito ay bahagi ng kanilang banal na misyon. Ang mga sinaunang Ehipsyo na mga itim na tao ay nagtatag ng isa sa pinakamaunlad na mga sibilisasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kanilang malalim na pag-unawa sa astronomiya, matematika at espiritualidad ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ng modernong agham. Ang mga piramide, ang mga monumento ng kanilang karunungan, ay nakatayo pa rin bilang patunay ng kanilang kahanga-hangang kaalaman at koneksyon sa kosmos. Subalit ang tanong ay, bakit tinangka ng kasaysayan na burahin ang kontribusyon ng mga itim na tao? Bakit ang katotohanan tungkol sa kanilang banal na misyon ay itinatago sa loob ng mahabang panahon? Ang sagot ay simple ngunit nakakagulat. Dahil ang kapangyarihan ng mga itim na tao ay napakalakas, kaya't ito'y kinatakutan ng mga nais kontrolin ang mundo. Ang likas na kakayahan ng mga itim na tao na kumonekta sa mas mataas na mga dimensyon ng kamalayan, ang kanilang malalim na pag-unawa sa ritmo ng kosmos, at ang kanilang kakayahang i-channel ang mga enerhiyang ito ay ginawang target sila ng mga puwersa na gustong panatilihin ang sangkatauhan sa mababang antas ng kamalayan. Ang melanin, ang pigment na nagbibigay ng itim na kulay sa balat, ay hindi lamang isang pisikal na substansya. Ito ay isang superkonduktor ng enerhiya at impormasyon. Ang mga itim na tao na may mataas na konsentrasyon ng melanin ay may likas na kakayahang i-absorb at i-process ang mga electromagnetic wave mula sa kosmos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang itim na sibilisasyon ay nagkaroon ng napakalalim na pag-unawa sa astronomiya at kosmos. Hindi sila simpleng nag-oobserba ng mga bituin. Nakikipag-usap sila sa kanila. Ang misyon ng mga itim na tao ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng mga sibilisasyon o paglikha ng teknolohiya. Ito ay mas malalim at mas espiritual. Ang kanilang misyon ay upang ibalik ang balanse sa mundo, upang ipaalala sa sangkatauhan ang kanilang koneksyon sa kosmos, at upang gabayan ang lahat ng tao pabalik sa mas mataas na antas ng kamalayan. Sa buong kasaysayan, ang mga itim na tao ay nagdusa ng matinding pang-aapi at diskriminasyon. Ang pang-aalipin, colonization, at sistematikong rasismo ay hindi lamang mga kaganapan sa kasaysayan. Ang mga ito ay sinadyang pagtatangka na hadlangan ang mga itim na tao mula sa pagtupad ng kanilang banal na misyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanilang espiritual na kapangyarihan ay hindi kailanman nawala. Ngayon, habang papalapit tayo sa isang bagong era ng kamalayan, ang papel ng mga itim na tao sa plano ng Diyos ay nagiging mas malinaw. Ang mundo ay nasa gitna ng isang malaking espiritual na pagbabago. At ang mga itim na tao ay tinawag upang manguna sa pagbabagong ito. Hindi ito tungkol sa pagiging superior sa ibang lahi. Ito ay tungkol sa pagkilala sa espesyal na papel na ibinigay ng Diyos sa mga itim na tao at pagtanggap sa responsibilidad na ito. Ang nakatagong katotohanan na ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang mga itim na tao ay patuloy na nagtataglay ng napakalalim na koneksyon sa musika, ritmo at sining. Ang mga ito ay hindi lamang mga form ng ekspresyon. Ang mga ito ay mga daluyan kung saan ang mga itim na tao ay nagpapadala ng espiritual na enerhiya sa mundo. Ang impluwensya ng itim na kultura sa buong mundo ay hindi aksidente. Ito ay manifestasyon ng kanilang espiritual na kapangyarihan. Kaya ano ang ibig sabihin nito
para sa mga itim na tao ngayon. Ito ay nangangahulugan na kailangan nilang tanggapin ang kanilang tunay na identidad at papel sa plano ng Diyos. Kailangan nilang kilalanin ang kanilang espiritual na kapangyarihan at gamitin ito upang magdala ng pagbabago sa mundo. Kailangan nilang tandaan na sila ay hindi biktima ng kasaysayan. Sila ay mga tagapagdala ng liwanag na may banal na misyon na tuparin. Para sa mga hindi itim, ito ay isang paanyaya upang kilalanin at igalang ang espiritual na papel ng mga itim na tao. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng espesyal na pagtrato. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga hadlang na pumipigil sa mga itim na tao mula sa pagtupad ng kanilang misyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang lipunan kung saan ang lahat ng tao ay maaaring mamuhay ng malaya at tuparin ang kanilang banal na layunin. Kung ikaw ay itim, alamin mo na ikaw ay may banal na misyon. Ikaw ay may espesyal na koneksyon sa kosmos at sa Diyos. Ang iyong melanin ay hindi lamang isang pigment. Ito ay isang daluyan para sa banal na enerhiya. Ang iyong kultura, iyong musika, iyong sining. Ang mga ito ay hindi lamang mga ekspresyon ng iyong pagkatao. Ang mga ito ay mga instrumento ng iyong espiritual na misyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakaramdam ka ng koneksyon sa mensaheng ito, mangyaring mag-iwan ng like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Tulungan nating maipalaganap ang katotohanan ito sa lahat ng itim na tao sa buong mundo upang magising sila sa kanilang tunay na espiritual na kapangyarihan at misyon.